Hi, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Ayan, kumusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, kumusta kayo? Hoy, mga talunan. Vic Rodriguez, isang talunan sa pagkasenador, kaya ngayon daldal na lang ng daldal. Kala niya hindi siya papatulan. Pinatulan ng palasyo. No, biruin mo ha. In fairness, dito kay kay Executive Secretary Mijaldea, pumapatol eh. Ayan oh. Binengbang itong si Binengbang itong si Vic Rodriguez kasi daming sinasabi ni Vic Rodriguez, panay kuda ng kuda sa gobyerno. Galit na galit kay PBBM. Ano ba ginawa sa'yo ng presidente? Tinanggal ka. 3 months ka lang, tinanggal ka. O kaya bitter. O binigyan ka pa ng dignidad ng presidente. Graceful exit, 'di ba? Hindi ka pinahiya. Hindi sinabi na may anomalya kaya tinanggal ka. O nag-resign siya, 'yun ang pinalabas, 'di ba? Para sa kanyang pamilya. And then eventually, lumabas, ayan, nag-rally, may isog rally. Kumampi sa mga Duterte, tumakbo sa mga Duterte, ang problema, natalo. Ngayon, ayaw pa rin tumigil. O sige, akala niya hindi siya bibirahin ha. Akala niya hindi siya bibirahin dito. Akala niya hindi siya bibirahin dito na Executive Secretary Mijaldea. May video tayo niyan, pero dito muna tayo. Ano yung sinasabi dito ni Vic Rodriguez? Para may context tayo. Anong problema? Anong pinaghuhugutan? Bakit nagsalita sa Executive Secretary, ba't ang Mijaldea nasasabi ko? Lucas Bersamin. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, bakit siya nagsalita? Bakit siya pinatulan itong si Vic Rodriguez? Anong sinasabi ni Vic? Basahin natin ha. Tahasang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na cosmetic change. Wow! Cosmetic change lang ang ipinag-utos ni Pangulong Marcos na courtesy resignation sa miyembro ng gabinete dahil si Marcos umano mismo ang problema. Yan yung lagi nilang sinasabi. Yung kampo ng mga Duterte na hindi naman daw dapat pinag-resign yung mga sekretary, ka-coffee. Kundi dapat si Marcos daw po yung nag-resign. Hindi daw po yung mga sekretary. Ang sinasabi ni Vic Rodriguez, yan po isang cosmetic change. Pag sinabi mo cosmetic change, parang ano lang yan pampaganda lang ng appearance. Kumbaga, ginagawa to ni PBBM para gumanda lang yung kanyang imahe. Gumanda lang yung kanyang appearance. Parang ano lang, drama lang. Yan. Ganyan nila pinapalabas yan. Bakit daw kasi, pag re-resignin yung ibang miyembro ng gabinete, na dapat ang presidente yung mag-resign. So para palabasin daw na okay to si Marcos ha. Tingnan mo, i-assess yung performance ng kanyang gabinete pampaganda lang daw ng imahe. Vic Rodriguez ito ha. Kahit magpalit-palit, siya nagsasabi nito ha. Kahit magpalit-palit ka ng mga sekretaryo mo ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema, ikaw mismo. Wow! 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 Vic Rodriguez, anong pinaghuhugutan mo dito? Nagpasa ka na ng mga anomalya na 2025 budget. Ayan na naman sila. Balik na naman talaga sila dyan. Tinanggal mo ang programang appropriation, pagdidiin ni Rodriguez sa isang Facebook Live noong May 22, 2025. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na dismayado ang Pangulo sa trabaho ng ilang gabinete na ito at lumitaw sa resulta ng 2025 midterm elections kung saan kalahati lamang sa alyansa members ang naideklarang panalo. Alam nyo, yung resulta ng 2025 elections, one of the factors, one of the reasons kung bakit nagkaroon ng ganyan na pagpaparesign sa mga kalihim. Alam mo, nagsagawa ng pag-aaral ang presidente and yung sinasabi niya na ang tao ay sawa na sa politika, base yan sa pag-aaral. May batayan yan. Bakit kinakailangan i-assess itong performance ng mga kalihim ng government agencies? Ayaw nyo ba nun? Diba? Midterm. Ina-assess kumusta yung performance mo. Diba? Para sa kumpanya lang yan. I-check ninyo, nagtatrabaho pa ba yan? O baka palyado na yan? O dapat palitan na yan? Ayaw nyo ba yan? Diba? Buti kung sana, alam mo, kung naging drama lang yan, halimbawa, pinag-resign lahat and then lahat na-reappoint. Yun ang drama lang. Walang nangyari. Sayang lang yung effort, diba? Pero hindi Pinag-resign yung mga yan, may mga na-reappoint, may mga na-reassign, may mga natanggal. So, paano naging drama yan? And ako, nag-agree ako, may lumabas na ka-coffee. May mga gusto tayong sekretary na ma-retain, na-retain. May mga ayaw tayong sekretary na matanggal, natanggal at napalitan. Diba? Win-win solution yan para sa sambayan ng Pilipino dahil ang presidente nag-iisip, nag-a-assess.
O ito, hindi ka maganda, hindi maganda ang performance mo, sige palitan ka namin, tsugiin ka namin. Or baka naman, hindi ka dapat na-judge sa posisyon. Merong appropriate position, may appropriate agency para sa'yo, ilipat ka doon kasi sayang naman yung kalidad mo. Sayang yung galing mo. Baka napako ka sa maling ahensya. Di ba? Oh, daldal kayo ng daldal, nakatikim tuloy kayo. Dito muna tayo sa video ka, Coffee. Maganda tong video ni ES Do you listen to him? Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal. Isa pa. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siya 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Kaya mo, kantyaw lang siya Kantyaw ng kantyaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Hoy, grabe to ha. Grabe ha, in fairness ha. Napakagandang statement ni Vic Rodriguez ha. Wait. Si Vic Rodriguez, sige, himayin natin isa-isa ha. Si Lucas Bersamin muna. Dito tayo kay Lucas Bersamin. Nag-resign si Lucas Bersamin, Executive Secretary. Executive Secretary, Little President yan, ka-coffee. Kanang kamay yan ng presidente. Buti na lang na-retain. In fairness kay Lucas Bersamin, very sharp. Kahit may edad na, very sharp, matalino. Alam niya ang kalakaran sa gobyerno. Siyempre, matagal na siya sa gobyerno, dating Chief Justice. At marunong sumuntok. Marunong bumira, marunong bumanat. Kaya walang umuobra dito O sige, si Vic Rodriguez. Daldal ka ng daldal. Pinatulan ka ni Lucas Bersamin. Para kang aso na kahol ng kahol. Sabi ni Lucas Bersamin, kahol ka ng kahol. Mayroon pa siyang illustration. Para kang nasa bahay, di ba may isang bahay, may fence, may gate. Andyan yung aso, kahol ng kahol. Si Vic Rodriguez yung aso na yan. Nakahol na kahol, sabi ni Lucas Bersamin ha. Tapos ikaw, yung may-ari ng bahay na kinakahulan ka, may choice ka. Either tumayo ka, kuha ka ng bato, batohin mo yung aso ng kahol. Pangalawa, ignore mo. Hayaan mo na lang yan. In this case, si PBBM yung kinakahulan niya. Di ba? Yun ang sinasabi kanina, yung didiscuss natin Ang kinakahulan ni Vic Rodriguez, si PBBM. Ano ginawa ni PBBM dyan? O Dedma, kahul ka lang dyan. Sige, kahul ka lang dyan. Wala naman nakikinig sa'yo. Pero, yung mga kaalyado ni PBBM, for instance, itong si ES, nagpapaliwanag. Ayan, pinaliwanagan siya. Dinescribe kung ano si Vic Rodriguez. Point 1 yan Point 1. Point 2. Hoy sir, 3 months ka lang daw, wala ka pang 3 months sa gobyerno, natanggal ka. Bakit tinanggal si Vic Rodriguez? Alam nyo? For sure, alam nyo, nabalitaan nyo na yung ka-coffee. Mga anomalyang position for sale. Oy, corruption yun Totoo ba yun? Yun daw ang dahilan kung bakit natanggal. Sabi sa balita ha, may mga posisyon na ipinagbebenta, ipinagbibili. Kasi lakas ni Vic Rodriguez nun Executive Secretary ka, kanang kamay ka ng presidente. Little President ka. Naabuso ata, nasobrahan. Siyempre hindi pwedeng ganyan. Naalaman ng presidente yan. Oy, mali ata tong ginagawa mo, Panyero. Wala Panyero. Sige, Vic. Mali ata tong ginagawa mo. Tsugi. 3 months Wala pang 3 months. Natsugi siya. Si Lucas Bersamin mismo yung nagsasabi. Kung matino ka, kung maganda yung trabaho mo, under this administration, mananatili ka. Arnel Ignacio, for instance, Duterte pa yan. Initially, yes, maganda performance ni Arnel Eventually, may lumabas ng mga anomalya. 1.4 billion pesos unauthorized na pagbili ng lote. Alam naman konsentihin ni PBBM yan. Hindi siya tanggalin dyan, mga anomalya yan. Ang lesson dyan, na paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno, sinasabi ni PBBM, pag gumawa ka ng masama, tsutsugiin ka. Hindi ka kukonsentihin. The same way, itong assessment, itong pagpaparesign sa mga cabinet officials, sa mga opisyalis ng gobyerno, yun din ang purpose niyan. Pag hindi ka nagpe-perform, pinapasahod ka ng taong bayan, nag-e-expect sa'yo ang taong bayan ng maayos na serbisyo pero hindi ka nakakapag-deliver, tsugiin ka. Or baka naman mahusay ka, ilipat ka sa ibang agency. Pwede naman kasi yan. Tapos, itong mga aso na to, kahol ng kahol. O cosmetic change pa kayo dyan. Ayan kaka-cosmetic change nyo, pinatuloy kayo. Isa pa, sarap pakinggan ang sinasabi ni dito ni ES Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siya 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na.
Kaya kantsaw lang siya eh. Kantsaw ng kantsaw. That's when you see, in the middle of night, a dog barking at the fence. If you want to get up, you get up and throw stones at that dog. But we will not do that to him. Huwag na nating pansinin. Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan. Ayos yung message na yun Gusto mo makipag-away? Sabi ni Lucas Bersamin, wag na lang. Oy, ibig sabihin may bala. Mukhang may mga hindi pa nilalabas itong si Lucas Bersamin. Pero pipiliin niyang wag na lang ilabas yan. Sige. Or else, warning ito Itong binibigay ni Lucas Bersamin, warning to. Wag kang tumigil. Gusto mo makipag-away? Baka gusto mo ilabas namin yung ginawa mo. Oy, baka tumigil na si Vic Rodriguez dyan. Baka tumigil. Matauhan siya, tingnan natin ha. Baka tumigil. Nagbabanta dito si Lucas Bersamin ha. Hindi ka pa pinapatulan as of now. Pero kapag patulan ka, you will be surprised. Oy, wow. ES Bersamin shrugs off Vic Rodriguez rants, daldal ng daldal yan. O yan nasa pahayagan tuloy. Tumitrending tuloy ngayon si Vic Rodriguez. Tumitrending tuloy ngayon itong issue na itong kakadaldal ninyo. Si Vic Rodriguez, parang wala na rin kaibahan to kay Harry Roque. Parehas na rin sila ng ugali Ano to? Mga bitter ba yan? Dahil natanggal sa posisyon at yung isa naman hindi nabigyan ng posisyon? Ganun ba yan? Mga bitter? Executive Secretary Lucas Bersamin took a swipe at his predecessor, former Executive Secretary Vic Rodriguez, for criticizing President Ferdinand Marcos Jr. and the cabinet revamp. Wala namang problema mag-criticize, basta constructive. Pag hindi politically motivated or hindi kabiteran lang. Halatang-halata mo naman yan Itong si Vic, dapat ginawa niya, ginalingan niya sa senatorial race, di ba? Para nanalo siya. Kasi kung nanalo siya, kahit pa paano may boses siya, makaganti siya. Si Marcoleta nanalo, makaganti na yan. Magpatawag na ng hearing. Yan si Vic Rodriguez hindi Pangilan ba siya? Pang 13, 14, 15, 16, 17, wala. In short, kulelat. Kahit si Digong pa nag-endorso sa kanya, kulelat pa rin. Ano yan? Karma ba yan? Yan ang sinasabi natin Kung ikaw hindi kumalas kay PBBM, baka senador ka na ngayon. Ito kung nanatili si Vic Rodriguez, kung hindi siya gumawa ng mga anomalya, nung siya i-appoint bilang executive secretary, baka ngayon, senador na siya. Parang nangyari kay Bongo. Diba? Panahon ni Digong nasa gilid-gilid lang tong si Bongo naging senador. Ngayon, number 1 senator pa. Kung ganyan na nangyari kay Vic Rodriguez, baka senador na ngayon yan. Kung tinulungan ni PBBM yan, definitely. Kung hindi siya kumalas, tutulungan ni PBBM yan, maging senador yan. Ang problema, nasabik din sa kapangyarihan. Hindi nakapaghantay, binigyan na nga ng graceful exit ng presidente. Hindi na siya pinahiya, sa totoo lang. Kung tutusin, pwede siyang mapahiya sa ginawa niya. Pero nanahimik si PBBM dyan, magandang exit pa rin sa gobyerno ang sinabi sa kanya. Diba? Hindi ka sinira para may dignidad pa rin yung pamilya mo. Diba? Hindi ka napahiya. Tapos siya lang igaganti mo sa presidente. Ay, iba na yan. Iba na yan. Ibang motibo na yan. Ang masaklap niyan, kayo pa nag-initiate. Nag-initiate ng maisog rally kung ano-ano pang pinaggagawa ninyo. Diba? Yan ang problema. Dapat ayusin ninyo yan. Huwag ganon. Binigyan kayo ng pagkakataon magsilbi, huwag niyong pagnakawan ng gobyerno. Magtrabaho kayo ng tama. Itong gobyerno, pinipilit na maging maayos, kaya nga nagkakaroon ng revamp. Pinapalitan yung mga hindi nagfa-function ng maayos, nilalagyan ng mas matino. Pero ano nangyayari? Ibabash nyo ng ibabash. Keso cosmetic change lang yun. Cosmetic change nyo mukha nyo. Napatulan tuloy kayo ng Malacanang. Ay nako, ang mga inggit, anong dapat gawin ng mga inggit? Pikit. Ayan, pumikit na muna yung mga inggit dyan. Ayan, galingan nyo muna. Para pag nanalo kayo sa pagkasenador, ayan, may boses na kayo. Diba pagkasenador nga, hindi na ipanalo Diyos mio, Marimar. Tapos sasabihin pa, Kingmaker! Yun ba ang Kingmaker? Oy, naalala nyo yan? May libro si Vic Rodriguez, Kingmaker daw, diba? Ibig sabihin, siya yung nagpanalo kay PBBM. Ang lakas no? Kinuha yung ID ng Kingmaker I am the Kingmaker. Ako nagpanalo kay Marcos. Pero sarili mo, hindi mo kayang ipanalo sa pagkasenador. Ano yun? Kingmaker ba yan? Imposible. Nasaan ang Kingmaker? Oy, ayos yun Hay nako. Karma is real. Sige, i-komento nyo ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa ninyo.
ang komento rin ng ibang mga ka-coffee. Baka may mga nais po kayong sabihin yan. Sa comment box lang po yan. Mga nasa Facebook, hindi pa po naka-follow, pasuyo na lang ka-coffee. Please, click lang po ng follow or like. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Alright, sige. Magkita-kita tayo ka-coffee sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.